I am so proud of you. At pakisabi po sa seatmate nyo, proud ako sa'yo. Ayan, pati sa pinakalikod, nakikita ko yung nagpagsabi ng proud ako sa'yo sa isa't isa. Okay. So, kumusta po kayo? Kumusta po kayo dyan sa likod? Ang daming nakataas na thumbs up. May tumayo pa. Alam nyo naman, sa loob ng ilang mabibigat na linggo, na binanggit na rin ni Mayor kanina, napakaraming nangyayari sa ating bansa at syempre sa amin sa Senado. May mga araw na parang hindi mo na alam kung nasa session ka ba, nasa teleserye ka, o season finale na sa Netflix. Tinawag niyo pang Senetflix dahil sa dami ng pinagdadaanan natin. Pero, sa mga ganitong panahon natin, nakikita kung gaano kahalaga ang ating mga institusyon. At kung gaano kahalaga tayong mga taong marunong manatili, magpakatatag, at gumawa ng ating trabaho sa kabila ng lahat. Malino naman ang turo sa atin sa school. Tulad dito sa Gordon College, lahat ng mga teacher natin, pinapaalala na sa atin, kapag may tungkulin, dapat tinutupad. Kapag may assignment, kapag may note-taking, dapat ginagawa. At kapag, di ba? Mabuhay mga note-takers dyan. Sino pang note-takers dyan? Di ba? Hindi naman tayo konti. At kapag may nangangailangan, dapat tayong tumulong sa abot ng ating makakaya. At ngayong araw, kayo mismo ang patunay niyan. You are graduating because you showed up. You served our people. And you finished with flying colors. Akala natin minsan, simple lang ang showing up. Present ka, nandyan ka, ginawa mo ang kailangan, pero sa totoo lang, malaking bahagi niyan ay ang paglilingkod. Kahit sa aming mga public servants, sina Mayor, kaming nagtatrabaho sa Senado, showing up means haharap ka sa trabaho. Haharap ka sa tao. At haharap ka sa pananagutan. Alam na alam nyo ng mga estudyante. Bakit dati hindi alam nyo ng... Hindi ba na? At nitong nakaraang mga araw, lalo kong naging malinaw. Hindi pala maliit na bagay ang pagpapakita. Kasi nga, may mga tao na hindi nagpapakita ng mahaba-habang panahon. Mayroon nga mga tao na kailangan pang hanapin eh. Pero, hanggang may mga tao, nagpapasyang, pupunta ako, haharap ako, gagawin ko ang trabaho. May pag-asa pa ang Pilipinas. Tama ba? Tama. Alam nyo yan,
dahil kayo mismo ay natutong maglingkod kay Inang Bayan. Pero mga anak, hindi lang kayo ang may tungkulin sa Kanya, kay Inang Bayan. May tungkulin din ang bayan sa inyo. Habang sinasabi natin, kabataan ang pag-asa ng bayan, kasunod kay Gat Jose Rizal, dapat naman hindi kayo namomroblema sa pamamasahe, sa pagkain, internship, trabaho, at mental health. Hindi pwedeng puro resilience ang hinihingi sa inyo. Habang ang sistema naman ay paulit-ulit na nagpapabigat sa inyong loob. You know this deeply because Olongapo has always known how to rebuild, reorganize, and move forward. Alam ninyo ang disiplina at ang tibay na hindi umaatras sa hamon ng buhay. Marami din sa inyo, hindi lang estudyante, tumutulong pa kayo sa mga magulang ninyo. May nag-aalaga ng kapatid. Tama yan ang ate. Nag-aalaga ng seniors. I also know that kind of life, mga anak. Yan yung buhay na may pangarap. Pero, may responsibilidad din. Alam nyo, dumaan din ako sa panahon na kailangang maghanap at gumawa ng paraan. Financial scholar ako mula nung estudyante pa lamang. Kaya maaga ako namulat sa sipag at diskarte. Nag-theater ako, hosting, voice acting, para makadagdag sa allowance naming magkakapatid. Nung nag-perform ako sa The Sound of Music, natutunan ko naman ang disiplina ng rehearsal. Aba, parang may mga taong teatro dito. Uulit ka, di ba? Kahit pagod. Makikinig ka sa kasama mo, sa cast. Aayusin mo ang mali. At tatayo ka, kahit kinakabahan. Akala ko noon, performance lang yun. Pero habang tumatanda ako, naiintindihan ko. Ganoon din pala ang pangarap. Hindi sapat na may boses ka. Kailangan sanayin mo. Pero, natutunan ko rin na hindi dapat diskarte lang ang pambawi sa lahat ng pagkukulang ng sistema. Trabaho ng gobyerno na bawasan ang bigat sa balikat ng bawat tao. Yes, ate, I hear you. Kaya, para sa kabataan, pinaglalaban natin ang mas abot kayang edukasyon, hindi lang libreng tuition, kundi suporta sa totoong gastos ng pag-aaral, tulad ng pinagsusumikapan ng Gordon College at City Government ng Olongapo. Pamasahe, pagkain, gamit sa pag-aaral, teknolohiya at lahat-lahat pa po na pang-araw-araw na pangangailangan ng estudyante. Ipinaglalaban din ang dignidad ng estudyante sa trabaho. Mula internships at OJT, hanggang gig work, hanggang regular employment, hanap buhay at entrepreneurship. Hindi kasi dapat nagsisimula ang kabataan
sa mababang sahod, walang benepisyo o libreng pagod. Hindi naman kasi pambayad ng pagkain ang experience lamang. Ipinaglalaban rin natin ang mental health services sa state universities and colleges at ang mas maayos na suportang pangkalusugan para sa bawat pamilya. Dahil kapag, knock on wood, kapag may nagkasakit sa bahay, alam natin kung gaano kabilis magbago ang lahat. Kasi kung tunay natin pinapahalagahan ang mga estudyante, kayong mga kabataan, dapat gawin nating mas magaan, mas maaliwalas ang daan para sa inyo. Hindi para padaliin ang buhay, kundi para mas malaya kayong makapagtrabaho, magmahal, at hanapin ang lugar ninyo sa mundo. Alam kong napakadaling maging cynical sa ngayon. Pero sana, mga anak, huwag kayong maging manhid. Huwag kayong masanay sa mga taong nagpapalusot at naglolokohan. Dahil kapag naging manhid tayo, nawawala ang malasakit natin sa kapwa. Sa inyong pagtatapos dito, sana makita ninyo na hindi lamang ito isang requirement. Isa itong paalala sa kung anong klaseng Pilipino ang kailangan ng ating bayan ngayon. Yung talino na may puso. Yung tapang na may lambing sa kapwa. At yung marunong magsabi ng tama, pero hindi nakakalimot kung sino ang pinagsisilbihan. At hayaan po ninyong sabihin ko ito sa inyo. May lugar kayo sa Pilipinas. Pwede kayong mangarap dito. Tingnan ninyo ako. Binabato ng fake news. Ilang beses nang nadehado. Ilang beses na akong natalo. Ilang beses akong sinabihang, wala na yan. Pero, nanatili ako. Kaya marami tayong naharap, na imbestigahan at napanagot dahil may mga bagay na hindi lang talaga pwedeng palampasin. At ngayon, kahit sa gitna ng gulo sa Senado, lalo nating pinanghahawakan yan. Dahil kapag humihirap, mas kailangang manatili at tumindig sa tama. Kapag marami ang nawawala ng pag-asa, dapat may nagsasabing, hindi pa tapos ang laban para sa Pilipinas. Mga anak, hindi perpekto ang Pilipinas. Pero atin ito. At ang sariling atin, hindi yan dapat iniiwan sa pinababayaan. Ang tahanan, kapag magulo, dapat inaayos, binabantayan, at pinaggaganda. Kasi dito tayo mangangarap. Dito tayo lalaban. Dito tayo magmamahal. At dito rin natin itatayo ang mas mabuting Pilipinas. Mabuhay ang Gordon College! Mabuhay ang Olongapo! Mabuhay kayong mga kabataang marunong maglingkod! Maraming salamat!